Magandang araw sa inyong lahat mga kabalitang China. Dito sa ating programa, hindi lang kami nagbabalita, kami rin ay nakikiramay sa mga pangarap na naging abo at sa mga bulsang butas na mas malaki pa sa bunganga ng bulkang Pinatubo. Kung akala ninyo ay sa Pilipinas lang may mga budol na recruitment agency, nako, nagkakamali kayo. Dito sa Dongguan, ang tinaguriang World's Factory, ang budol ay hindi lang kasanayan, ito ay isa ng sining. Pag-usapan natin itong mga migrant workers na parang mga sundalong sumabak sa giyera. Bit-bit ang malalaking bag at matatayog na pangarap noong simula ng taon, pero ngayon, heto sila, naglalakad pabalik sa kanilang mga probinsya na tila mga talunang manok sa sabong. Sa Dongguan, saan ka pa ba makakahanap ng trabahong magpapasahod sa'yo ng 8 hanggang 10,000 yuan sa pagpapakita lang ng iyong magandang mukha? Kahit saan ka tumingin, ang makikita mo lang ay 14 hanggang 15 yen kada oras. Isipin ninyo iyon mga bes, sa halagang iyon, parang bumili ka lang ng isang tasang milk tea na kulang pa sa asukal. At huwag kayong magpakasiguro dahil kahit doon sa mga trabahong nag-aalok ng 20 yen kada oras, nagkakandara pa at nagpapataya ng daan-daang tao para lang sa isang posisyon para itong Hunger Games. Pero sa halip na pana, resume at pawis ang armas mo at ang premyo ay sapat lang na pambili ng instant noodles. Sa kasalukuyan, dito sa mga lugar gaya ng Daling Mountain, Tangxia, Hangjiang at Yuman, naglipa na ang mga ahenteng mas matamis pa sa asukal ang dila. Akala mo ay mga anghel na magliligtas sa iyo sa kahirapan. Pero ang totoo, sila ang mga modernong manggagancho na walang ibang ginawa kundi pagkakitaan ang desperasyon ng mga tao. Ang totoong Dongguan ay hindi isang paraiso ng oportunidad. Ito ay isang lona ng pakikipagsapalaran kung saan ang pagkapanalo ay kasing dalang ng pagtama sa loto. Matapos ang 2026 Lunar New Year, ang daming mga manggagawa ang lumuwas noong Pebrero, puno ng pag-asa. Bit-bit ang kanilang mga buhay sa loob ng malalaking sako at maleta. Akala nila, pag uwi nila sa susunod na taon, sila na ang bida sa kanilang nayon. Ngunit heto ang plot twist na mas masakit pa sa breakup. Wala pang isang buwan, isang higanting alon na mga manggagawa ang nagpasyang umuwi na lang. Sa mga sentro ng manufacturing gaya ng Dongguan, Shenzhen, Guangzhou, Suzhou at Ningbo, ang mga istasyon ng tren ay mas siksikan pa kaysa sa Divisoria tuwing Pasko. Pero ang pagkakaiba, ang mga taong ito ay hindi pauwi para magbakasyon, pauwi sila dahil wala silang mapala. Tingnan ninyo ang mga eksenang iyon sa istasyon. Bit-bit ang kanilang mga maleta, siksikan, pawisan, at ang mga mukha ay tila pinagsakluban ng langit at lupa. Ang mga grupong galing sa Yunnan, Guizhou at Sichuan na dati ay ang backbone ng mga pabrika, ngayon ay parang mga turista na naligaw at gustong-gusto nang bumalik sa pinanggalingan. Sabi ng iba, sa Ningbo raw ay maraming trabaho. Pero kapag dumating ka roon, ang tanging makikita mo ay ang kapwa mo rin na galing sa Yunnan o Sichuan na naghihintay din ng himala. Umalis sila noong Pebrero at ngayon pa lang ay Abril na, pero heto sila, bit-bit ang kanilang mga pangarap na ngayon ay kasing bigat na ng kanilang mga bagahe. Gumastos sila ng libo-libong yuan para lang makapunta sa Guangdong, para lang makahanap ng trabaho, pero ang ending ay heartbroken at frustrated. Noong umalis sila, ang plano ay mag-ipon ng pera at bumalik na may dalang pasalubong. Ngayon, ang pasalubong nila ay ang kanilang mga sarili at ang kwento ng kabiguan, napakahirap maghanap ng trabaho ngayong taon. Ang mga pangarap para sa 2026, parang bula na naglaho. May isang lalaki akong nakita, kalahating buwan na siyang naghahanap ng trabaho pero wala siyang nahanap kahit isa. Ngayong araw, sasakay na siya sa bus para umuwi. Sabi niya, may 6 na bus daw ngayong araw na puro biyaheng Hubei. Ang unang batch na mga manggagawa para sa 2027 ay parang sumuko na agad. Lampas 10 araw pa lang silang nasa labas pero ang pressure ay hindi na nila kaya. Minsan, mas mabuti pang bumalik na lang sa bahay kaysa magutom sa kalsada ng isang lungsod na walang pakialam sa iyo. Sa ngayon, sa Jiangsu, Zhejiang at Shanghai, maraming mga manggagawa ang tila na trap. Ang return home wave ay hindi lang balita, ito ay isang katotohanan na mas malamig pa sa taglamig. Huwag na kayong maniniwala sa mga sinasabing matataas na pasahod online. Silipin ninyo ang tunay na sitwasyon. Sa Ningbo Station, mas marami pa ang mga taong pauwi kaysa sa mga taong kararating lang. Kahit saan ka tumingin, may mga taong may dalang malalaking bag.
Kung hindi sila makahanap ng trabaho, malamang ay na-stuck sila dahil walang mga pabrikang tumatanggap. Ang karamihan sa mga kumpanya sa Jiangsu at Shanghai ay puno na at kung may hiring man, ito ay para lang punan ang mga pwesto ng mga taong umalis dahil sa hirap. Ang matitira na lang ay ang mga trabahong madumi, nakakapagod at yung tipong pagkatapos ng shift mo ay hindi mo na maramdaman ang iyong mga binti. At itong mga high salary traps na nakikita nyo sa internet, yung tipong easy entry daw, maraming magagandang babae sa paligid, masarap ang pagkain at libre ang tirahan na may sahod na 8 hanggang 10,000. Isang malaking kalokohan yan. Sa realidad, ang average na sahod sa Jiangsu, Zhejiang at Shanghai ay nasa 6 hanggang 7,000 lang. At para makuha iyon, kailangan sangmutan double shift, magbuhos ng dugot pawis at kalimutan na may buhay ka palabas sa pabrika. Walang sentimo na kusa na lang mahuhulog sa bulsa mo nang hindi ka nagpapakapagod, sabi ng isang vlogger. Marami sa mga kababayan ko ang lumuwas pero uwi rin agad. Walang kinita at yung panggasto sa pamasahe ay nasayang lang. At alam nyo ba kung ano ang mas masakit? Kung ikaw ay edad 40, hindi ka natatanggapin ng mga kumpanya. Kung edad 45 ka naman, isasara na ng mga pabrika ang pinto para sa iyo. At kung umabot ka na sa 55, kahit sa construction site, ayaw na sa iyo. Ito ang realidad ng ating lipunan ngayon. Habang tumatanda ka, lalong lumalaki ang gastos mo, pero lalong nawawala ang pagkakataon mong kumita. Napakalupit ng tadhana para sa mga migrant workers. Ang mga taong ito ay dumating sa lungsod bitbit ang pag-asa ng kanilang pamilya, pero ang natagpuan nila ay ang mataas na gastusin sa lungsod na tila isang bampirang sumisipsip sa kanilang maliit na ipon. Kapag naubos na ang pera, naglalaho na rin ang pag-asa at ang tanging choice na lang ay ang bumalik sa nayon. Ang taong ito ay sadyang kakatwa. Pagkatapos ng bagong taon, dapat ay panahon ng paghahanap buhay pero ngayon pa lang ay Abril na at ang dami ng sumusuko. Bakit? Dahil karamihan sa mga pabrika sa Dongguan ay huminto na sa pagtanggap ng mga tao. Yung mga hiring pa, napaka-arte sa kasarian, may mga gusto babae lang. May mga nag-post na rin ng abiso na hanggang Mayo ay walang hearing. At ang iba naman ay nagsimula na ring magtanggal ng mga tao. Ang mga lalaking lumuwas ay walang mahanap na trabaho, lalo na yung mga lampas sa 45. At dahil kaunti lang ang mga order sa mga pabrika, mas marami pa ang naghahanap ng trabaho kaysa sa bakanting posisyon. Isang netizen ang nagkomento, sobrang hirap ng taong ito. Ang malalaking kumpanya ay nagbabawas ng sahod at ang maliliit naman ay nagsasara na. Sa ngayon, 80% ng mga pabrika ay ayaw na sa mga manggagawa at yung natitirang 20% na hiring ay doon sa mga pinakapangit na trabaho. Mababang sahod, matinding pagod, sino ba naman ang tatagal doon? Sabi naman ng isa pang eksperto sa kanto, dahil daw sa mga giyera sa kung saan-saan, tumaas ang presyo ng mga raw materials. Kaya ang mga pabrika sa China ay hindi na nangangahas na kumuha ng mga order. Ang resulta, layoff dito, bakasyon doon, at tigil hiring sa lahat ng panig. Sabi pa ng isang miron, ang decoupling o ang paglayo ng mundo sa China ay hindi lang biiro. Noong una, kapag kumikita ang mga boss, nag-i-invest sila sa Southeast Asia, nagtatayo ng mga pabrika sa Vietnam o Pilipinas at doon na nag-ooperate. Ang boss ay pareho pa rin, ang mga customer ay pareho pa rin, pero ang mga manggagawa ay pinalitan na. Sa loob ng ilang dekada, ipinagmalaki ng China ang sarili bilang infrastructure giant at world's factory. Ang sikreto ng mabilis nilang paglago ay ang tahimik na hukbo ng halos 300 milyong migrant workers. Sila ang nagtatayo ng mga nagtataasang gusali at nagpapatakbo ng mga assembly lines araw at gabi. Sila ang krudo ng ekonomiya ng China, pero ngayong tagsibol ng 2026, ang alon na ito na nanatiling matatag sa loob ng 40 taon ay biglang bumaliktad. Ang malaking migrasyon na kinasasangkutan ng halos 300 milyong tao ay tahimik na nagaganap, pero hindi ito ang masayang pag-uwi tuwing bagong taon. Ito ay isang sapilitang pag-uwi dahil wala na silang mapuntahan sa lungsod pero wala rin silang babalikan sa probinsya. Sa isang labor market sa Guangzhou, siksika ng mga tao. Sabi ng isang vlogger, sa Jiangsu, hindi kaya. Sa Zhejiang, hindi rin. Sa Guangdong, bigo rin. Ang mga tao ay parang mga pingpong ball na pabalik-balik bit-bit ang kanilang mga maleta. Marami ang hindi makauwi agad dahil nahihiya sila sa kanilang pamilya.
Paano ka nga naman uuwi kung wala kang dalang pera at kakaalis mo lang? Ang iba ay isang buwan nang naghahanap pero laging reject dahil sa mababang edukasyon, dahil sa edad o dahil lang sa maling kasarian. May mga muntik na ring mamatay sa gutom sa kalsada. Hindi lang ito problema sa isang lugar. Ito ay isang pambansang krisis sa trabaho. Isang vlogger sa Suzhou ang nagbigay ng babala. Huwag na kayong pumunta rito sa Zhejiang o Shanghai. Lahat tayo ay ma-stuck lang dito. Sa mga kalsada, makikita mo ang mga taong hila-hila ang kanilang mga maleta. Nagbabakasakali sa bawat pinto ng pabrika na kanilang madaanan. Pero ang totoo, ang mga pabrika ay puno na. Yung mga tumatanggap pa, sila yung mga kumpanyang low quality na ang turing sa tao ay parang makina na pwedeng palitan anumang oras. Marami ang nagiging palaboy sa lungsod. Sa Chaonan Labor Market sa Guangdong, 10,000 tao ang nag-aagawan sa iilang bakanteng pwesto. Ang mga walang pera ay umaasa na lang sa steam buns araw-araw, natutulog sa kalsada dahil walang pambayad ng renta. Sabi ng isang netizen, pumunta ako sa Guangdong, ilang beses nagpa-medical exam, nag-night shift sa assembly line, pero paglabas ko ng workshop, umiikot ang mundo ko. Hindi ko na kaya tumakas na lang ako. Ngayon, pati sa sarili ko, wala na akong tiwala. Mas nakakagimbal pa, noong Abril 21 sa Dongguan, may nakitang bangkay sa kalsada. Isang tao ang nakahiga na lang doon na ninigas ang mga binti, sobrang payat, tinawag nila ang pulis at ambulansya, pero mukhang pumanaw na ito dahil sa gutom. Isipin ninyo, sa isang lungsod na ang GDP ay trilyon-trilyon, may namamatay pa rin sa gutom sa gilid ng kalsada. Sa Beijing naman, sa Maju Bridge, ganoon din ang senaryo. Mas maraming tao kaysa sa trabaho. Ang mga posisyon para sa night shift ay laging puno at ang mga manggagawa para lang makatipid ay pinipiling matulog sa labas kahit pa napakalamig ng panahon. Ang nakakalungkot, habang umuunlad ang lipunan, ang sahod ay parang pagong na paurong ang lakad. Isang babaeng manggagawa sa Foxconn sa Zhengzhou na nagtrabaho doon ng 10 taon ang nagpakita ng kanyang payslip. Noong Pebrero 2026, ang sahod niya ay mahigit 4,000 yuan lang na mas mababa pa sa kinita niya 12 taon na ang nakakaraan. Sabi niya, noong 2014 ang base salary ay mas maliit pero ang kabuuan ay mas malaki. Ibig sabihin, mas naging mahirap pa ang buhay ngayon kaysa noon. Ang krisis na ito ay hindi aksidente. Ito ay dulot ng paghinto ng dalawang pangunahing makina ng ekonomiya ng China, ang real estate at ang export manufacturing. Ang mga migrant workers ang pinaka-apektado rito. Dati, ang isang construction worker ay kumikita ng 15 hanggang 16,000 yuan. Ngayon, dahil sa pagbagsak ng mga construction sites, umaasa na lang sila sa mga odd jobs na ang kita ay kalahati na lang ng dati. Ang real estate na dati ay bumubuo ng 30% ng GDP ay gumuho na. Maraming kumpanya ang nalugi at ang mga proyektong pabahay ay hindi natapos. Para sa maraming pamilya, ito ay kwento ng dugo at luha. May isang lalaking nag-post online noong 2022 daw para makapag-asawa. Inubos niya ang lahat ng kanyang ipon para sa down payment ng bahay. Kumuha rin siya ng mortgage sa loob ng 30 taon na ngayon ang halaga ng bahay ay bumagsak na pero ang utang niya sa bangko ay nandoon pa rin. Ang tatay niya na dating construction worker ay wala na ring trabaho. Sabi niya, sa susunod na 3 dekada, ang buhay niya ay ididikta na lang ng kanyang utang. Hindi na raw niya alam kung magiging masaya pa siya. Ang pagbagsak ng real estate ay sumira sa pangarap ng isang buong henerasyon. Ang World's Factory ay nahaharap din sa krisis dahil sa global economic downturn at mga geopolitical conflict na wala na mga order ang mga pabrika. Marami ang nagsara na lang. Noong Abril 20, ang Watoys at Guangxi Yingfun Toy Factory ay sabay na nag-anunsyo ng pagsasara. Maraming netizens ang nagsasabing baka sa Mayo ay mas marami pang magsasara. Kapag ang real estate at manufacturing ay parehong huminto, ang 300 milyong migrant workers ay parang nakaharap sa isang bulkang sasabog na. At ang mga matatandang manggagawa ang unang biktima. Sabi ng isang manggagawang pinanganak noong 1977, ayaw na sa kanila ng mga pabrika. Kahit ang arawang sahod ay nakadepende na sa edad mo. Kapag ang lungsod ay ayaw na sa iyo, ang huling takbuhan ay ang probinsya. Pero ang problema, ang mga nayon ay hindi na rin ligtas na kanlungan. Sinasabi ng lahat na kapag bigo sa lungsod, bumalik na lang sa pagsasaka. Pero ang totoo,
wala na ring lupang sasakahin. Ang mga lupa ay pinaupahan na para sa mga lotus root farms o shrimp ponds. Wala nang gagawin ang mga manggagawa pagbalik nila. Ang land transfer policy ay naging dahilan para mawala ng kontrol ang mga magsasaka sa kanilang sariling lupa. At kung wala ng trabaho sa lungsod, ano ang kakainin nila sa probinsya? Maraming magsasaka ang mayroon lang napakaliit na lupain na hindi sapat para pakainin ang isang pamilya. Dahil sa mga pulisiya sa lupa sa loob ng 30 taon, ang bagong henerasyon ng mga magsasaka ay wala ng pangalan sa kahit anong piraso ng lupa. At dahil ang mga industriya sa probinsya ay bagsak din, walang oportunidad para sa kanila. Ang iba ay nagtatangkang makipagsapalaran sa ibang bansa, gaya ng Dubai. Pero kahit doon, budol pa rin ang makakatagpo nila. May isang video na nagpakita ng kalagayan ng mga manggagawang Sino sa Dubai. Nakatira sila sa mga makeshift tents na gawa sa plastic, cramped ang space at nililipad ng hangin ang kanilang tirahan. Nagluluto sila sa labas dahil walang disenteng kainan. Mahigit 70 tao ang na-recruit ng isang boss mula sa Henan. Nagbayad ng milyon-milyong yuan para sa agency fee, pero pagdating doon, 3 buwan nang hindi pinapasahod. Humingi na sila ng tulong sa embassy. Pero alam naman nating lahat kung paano kumilos ang gobyerno pagdating sa mga marginalized workers. Kapag ang lungsod ay hindi na sila matanggap at ang probinsya ay wala nang maibigay, ang hinaharap ng 300 milyong tao ay nagiging isang malaking banta sa katatagan ng lipunan. Magiging mga palaboy sila na palipat-lipat ng lugar. Sabi ng Financial Times, halos bawat baryo ngayon ay may mga stranded migrant workers. Hindi lang ito problemang pang-ekonomiya, ito rin ay nagpapalala sa problema ng mga bachelors o mga lalaking hindi makapag-asawa sa probinsya dahil walang pera, walang pangkasal at walang babaeng gustong magpakasal sa isang walang trabaho. Sa isang baryo na may 1,000 tao, may mahigit 50 lalaki na edad 30 pataas na wala pang asawa. Sabi ng mga matatanda, noon daw kahit mahirap ang buhay, wala namang ganito karaming bachelors. May isang vlogger na nagsabing sa kanilang baryo, 6 na taon na ang nakakalipas simula noong huling nagkaroon ng kasal. Maging ang kapitan ng baryo ay tumakas na raw dahil sa sobrang pag-aalala. Kapag ang pressure ng ekonomiya at ang pressure ng pag-aasawa ay nagtagpo at ang lahat ng pag-asa ay naglaho, ang 300 milyong migrant workers ay magiging pinaka-destabilizing factor sa lipunan. Ayon kay Wu Xiaoying, isang human rights lawyer, ang mga manggagawang ito ay hindi na tulad ng dati. Marami na silang natutunan sa lungsod at namulat na ang kanilang mga mata sa korupsyon at sa maling sistema ng gobyerno. Maaring dumating ang araw na ang mga manggagawang ito ay mag-alsa. At kapag nangyari iyon, magiging isang malaking kilusan ito na yayanig sa pundasyon ng pamumuno sa bansa. Kaya mga kabalitang China, ito ang realidad na pilit itinatago sa ilalim ng mga makikinang na gusali. Hanggang sa muli, manatiling gising at huwag magpapabudol